Kahit na ilagay mo magaling mo sa ilong mo, sa lakas at sa tingin natin, hindi nga tayo malilitay. Dahil po na open sa atin. Kahit meron kang telepono, meron kang telepono, kung wala namang server, walang linya, walang communication. Yun ang nawala sa kanila ng kailangan natin all the way. Kaya ginawa nila yung Babylon, at then, religion from the word legare, nalagay yung L-I-G-A-R-E, from the word legare. To tie or to bind, yung religion na yan. It's a custom and tradition. Ginawa nilang Babylon, the mother of religion, attempting trying to reach heaven, hindi God. Walang restoration. Ano nangyari? Parang giniba ng Panginoon, nagkaroon ng confusion. Bakit? Hindi nalugot ang Diyos. Ganun ang tao. Tuwing mga ngaral ako, I used to, kami ni Pastor Sandy, this is the very first time na nangaral kami. Madalas kami sa kulungan. Nangaral ako doon ng 2012 sa Comando, sa Manila City. Nangaral kami sa Pampanga, sa Bulacan, sa mga public lang. Nandun ang heart mo sa mga tao. Dahil nandun sila dahil ito mga pero marami sa kanila ang talagang tapat. Dahil gusto pa nila ulit magkaroon ka ng pagkakataon. Lahat ay pagkakataon. Mapalat kayo namin kayo sa labas. Pero isa lang din ang mensahe kahit nasa loob ka ng kusunan. Kung malaya ang espiritu mo dahil may Kristo ka, lalaya ka na mabilis. Kaya ngayon Kristo, free soon. F-R-E-E-S-O-O-N. Free soon. Papalayain ka yung physical mo soon. Dahil ang Panginoon ng lahat. Amen? So, ang espiritu na yan ay nagkaroon ng wall of separation, kaya ang tao ay ganyan. Ito ang magasabi marinig. May sarili kami reliyon kung saan kami nabuhay, kung di kami mamamatay mo. Kompang, ngayon pa lang, patay ka na. Ang hinihintay mo na lang yung eternal death. Ang hinihintay lang natin ay yung tatlong kamatayan. Dahil tatlong kamatayan, hindi nanganak tayong spiritually died. Death, man is appointed to die one, and after that, judgment, physical death, and then eternal death, human death. But since that we have three deaths, meron din tatlong life. First, is that pinanganak tayo ng physical life. Ito na, pumapasok na ang Panginoon. Pangalawa, sabi niya, you must be born again. Hindi yung nagbarilan, tapos nabaril ka, tapos nabuhay ka, second life, magpapatotoo ka. Nagkaroon ng aksidente ro, tapos ikaw na-expel ang buhay mo, sabi mo second life. Hindi kapatid, lalo na kung born again ka. Ang buhay mo ngayon, ang buhay natin ngayon, ay lumalakad tayo sa second life. Kaya sinabi niyan, born again. The word again is implying that another. Born from above. At ang paglakad natin sa pangalawang buhay na born again, ay ito yung panimula ng pagbubukas ng eternal life sa atin. Dahil sinabi niya, kung sino man ang manampalataya sa akin ay dahil ano daw? Magkakaroon ng what? Eternal life. Eh naniwala ka eh. Nanampalataya ka. Therefore, nakapasok ka na ngayon. Amen. Kaya tatlong life. Hallelujah. Physical life, born again life, and then kasama mo ang Panginoon, eternal life. Amen. Hallelujah. Kaya nga ito mga kapatid, kaya sinabi ng Panginoon kay Nicodemus. Si Nicodemus madaling araw, ating gabi lumapit sa Panginoon. He is what? A Pharisee. Phariseo siya. Alam na alam niya ang law. Alam na alam niya, Sanhedrin siya, pero bago siya nagtatanong ng born again life. Paano ba makakapasok sa karera ng Diyos? What's born again life? Nung sinabi niya ganito, born again life, ibig sabihin, yan laki-laki ni Nicodemus, papasok ako sa akin na gusto na ng nanay ko. Hindi niya maintindihan. Mapalad tayo dahil meron tayo ng teacher na yan. We are Christ our life. Born again life. Ano sabi? Pag namatay daw tayo, yung espiritu babalik sa Panginoon. And then yung body pupunta sa what? Sa Centenario, right? Magiging alabok siya. Ha? Ano sabi ko? Centenario. Cementerio. Salamat kapatid. Born again ka talaga. Buhusgahan niya. Now, ito ang sinabi ng Panginoon. Sinurgat ko na, alam ko na. Naiinip na kayo. Romans chapter 10 sa Tagalog. Oh, I'm happy.
Matthew chapter 10. Mga kapatid, malapit ang mahal na araw. This is a recollection for us. Naalala nyo na ganyan ang Panginoon? Kung nakikita nyo lahat ng drawing natin ang kanan ng mukha ng Panginoon. Right? Is there anyone? Another $5? Kung bakit nasa kanan siya, hindi yung mga nakakaalam na. Binawing bigla. Yung makasalanan sa yung hingi ng tao. Now, ang Panginoon, kung makikita nyo mga picture ng gano'n, ay nasa kanan, ang Panginoon ng mukha niya. Si Dismas yan, Dismas. Kaya nga, yung mga nasa ating mga old faith pa, sa Catholic, meron silang panalangin patungkol kay Saint Dismas. Naging Saint Dismas sa kanila. Dahil siya yung nagsabi na, Hangal! Sabi niya, tayo deserve na mamatay dahil tayo yung mga kriminal. Pero itong nasa gitna, ito yung matuwid. Wow! Confession, magiging ang pagpasok sa kanila ng Diyos. Confession publicly, dinideklara mo, lahat na rin sa Diablo, yung confession from the word homoleo. Homo, saying of one thing, declaring publicly. Homoleo, H-O-M-O, homoleo. L-E-G-E-O, homoleo. Okay? Sabi niya, dahil ang pagpasok sa kanila, kita mo na, born again siya. Sabi niya, Raboni, sabi niya, Guro, o Masaya. Sabi niya, alalahanin mo ako, dahil remember me in di ba? Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, bukra. Isasama kita. Ganun ba sabi niya? Sabi niya, now. No opportunity waste. Ngayon din, sabi niya, now. You will be